Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Happy Thanksgiving po, Monday ngayon. And super kalat uli ng aming bahay. Ayan, maglalagay na kami ng mga gamit sa box. Tatanggalin muna namin itong upuan dito. Ayan, madaming kalat. Lalagay namin dito yung box. Tapos itong dalawang upuan, pagsapinin muna namin, lagay namin sa kwarto kasi may pwedeng pagpwestuhan doon. So magagayak na kami para mapicture na namin yung mga ibebenta namin. Ilalagay namin sa marketplace o kaya dun sa Facebook page. Ngayon ang bebe, maglo-laundry siya. Nilahat mo? Konti lang ba yun? Konti lang. Okay, tapos yung punda natin mamaya na lang yan. Kasi may kumot na kasama. Makapal yan eh. Ayan, tapos magsasaing ako guys. Huli natin tong mga ingredients. Ayun nga pala guys, di ba kahapon nakala-angel kami. Nag-enjoy talaga kami ni Marvin. Puro mga kasing edaran mo. Kasing edada namin sila halos. Di, parang mga 25 pataas hanggang 30. Yan, ganyan. Basta ano. Nag-enjoy kami sa mga palaro nila Angel eh. So, ayan, mag-start na kami mag-ayos-ayos guys. Kasi, ilang weeks na lang? 3 weeks? 3 weeks na lang, lilipad na kami sa... Lilipad ka? Lilipad ka. Flight na namin papuntang Kakasya ba yan yung table na regalo ni Reggie sa box? Kailangan natin yan eh. Hindi naman yan ganun kabigat eh. Kasya naman ata sa box yan, yung table na regalo ni Reggie. Gusto ko mandalin kasi gamit na gamit natin yan. Yan, maghuhugas muna ako guys kasi magsasaing ako. Meron kaming mga binalot. Galing kala Angel. Ano to bebe? Apritada? Apritada. Uy, sa atin din to? Bigay ni Angel. Ano to? Anong tawag to? Hindi ko nga alam yung sinabi to na Angel. Tapos may donut din ng Krispy Kreme to eh. Yung mga design na Bus na yung mga chocolate. Bus na yung mga chocolate. Mga design na to. Yung may mga pang Halloween. Tapos ito, halo-halo to. May, sabi ni Marvin, sisig. Unang-una nang magbabalot na sinabi ni Marvin, sisig. Eh, yun yung dala ko sisig. Naubos yung sisig ko. Tapos, yung beef, ano yun? Pepper beef ba yun? Sabi ni Luto. Ang sarap magluto ni Bianca. Puro luto daw yun ni Bianca. So, mag-start na muna ako, guys. Good morning, face. Yung aking hobby. 1 week before yung flight natin tayo magpagupit. Tapos, hindi, pag-uwi ko na lang may kanang trabaho. Friday. Mismong Friday? Parang ilang araw na lang? Okay. Tapos, bibili na lang kami ng razor doon para ako na lang yung magugupit kay Marvin. So, ayan. Bale, excited na kami ni Marvin sa aming bagong journey sa Saskatchewan. Yung mga tinake out namin kahapon. Sisig, yung beef, saka Shanghai. Init ko muna siya. Guys, ayan na. Kakain na muna kami ni Marvin. Lumabo yung camera, dahil sa usok. So, 12:42 na. Breakfast na namin to siya brunch namin ni Marvin. Hi guys! So, ito na. Naglalakad na kami ni Marvin papuntang Warden Station. Naiwan kasi kami dahil kasalanan ni Marvin. Kasalanan mo, di ba, bebe? Lamig. May mo kay cellphone ko. Cellphone. Kasi naman, naiiwan ka talaga. Baho Mamamasyal lang kami doon. Tapos mamaya sa Eton. Tapos uwi din. Lamig nipis pa naman ang suot ko. Ikaw ba yung naka-t-shirt pa? Ano mo? Ako hindi be. Ito lang itong suot ko. Feeling ko pumapayat na ako. May pumapayat na ako. Feeling sa actual ang nakikita ko. Hoy, hindi mo nga napapansin na pumapayat ako. Iba pa nakakapansin pag pumapayat ako eh. Huling Thanksgiving. Sino nagsabi? Madami. Sino? Basta. Bakit? Nakaginik pa lang ata nun eh. Huling Thanksgiving na namin dito sa Ontario. Last Thanksgiving sana tayo kina Kuya Chris, no? Sa aming parents natin na wala. Magpapasko kami sa Saskatchewan na guys. Ang lamig! May lip gloss ako. Nakuha ko kagabi. Ayan. Lip gloss. Tanda mo ba na Biglang sinabi mo gusto nadadry. mo Christmas sa Calgary? Oo.
Lapit ka na dun. Oo nga, Ben, punta tayo. Punta ka mag-isa. Ikaw, nakakasama ng ugali mo, hindi ka supportive. Ha? Long drive na lang yun. Long drive, wala pa nga sasakyan eh. Tatakbo ka pa sana, be. Paano yung takbo? Wala na, malis na. Natulog ako sa biyahe, oh. Mamaya na ako magli-lipstick. Dito na tayo. Sabi natin, Erica, sinabi ko yung problema mo dun sa ice cream. Sabi niya, sa susunod na bili kayo, dapat nandun ako, dadamihan ko yung chocolate. Hindi nga no, ayos magbigay sa ano. Babawi daw si Ate Erica. Daming tao. Daming ngayong tao dito kasi bagong bukas guys, o yung Winners dito sa Baba ba? parang di pa naman, or baka dati pa. Hindi, nagdahan tayo dati dito. Diyan, oy. Wala pa to dati. Tara, tingnan natin ang Winners. Kasi meron ito sa Regina. Hindi mo na try tingnan yung Winners sa Regina. Ganito kaliit lang yun, yung pag sa airplane. Maliit lang eh. Mga ilagay. Ganda ba naman? Parang lahina, no? Ay, kasama naman natin yan sa airplane. Hindi naman yung check-in, di ba? Magkano? Magkano presyo? Check mo nga. 89. Ang trabaho lang naman. Ayun na, 16.99. Madami na siya. Anong mahaba? Pang winter? Oh? Nipis. Ay, ang ganda ng tela nito. Di ba may Apple Store dito? Dito ba? Ayun, yun, doon. Ah, ang taas. Oh. Tingin ng Apple Store. Yung punta kasi natin nun, wala pa yung iPhone 16. Pero sa Best Buy meron na. Last month ba? Basta nung September lumabas ang iPhone eh, di ba? iPhone 16 guys. Mas bet ko pa yung 15 plus yung style. Apple pen. Magkano yan? 109 mahal. 109 mahal naman. Sa open box sa bagay, pwede naman. Pag yun? Sa Black Friday, baka mura yung mga open box. Ganyan gusto ko, maliit lang. Sakto lang na pwede madala-dala pag umaalis. Kaya ako lang laki eh. 1.5. Pwede na rin ito. Nipis oh, ganda. Bibili lang si Marvin ng ang daming tao. Bibili lang Starbucks, tapos uwi na tayo. Yung laging binibili. Hi Johnny! Johnny! For Johnny! Ayan. Isa lang yung binili ni Marvin. Share na kami dyan. Lagi naman yung binibili natin, you know. Ano pa tayo makluban? Macdo? Magkano tayo Macdo? Si Ampin. Si ate? Bibisitahin natin? Hindi ka mabibili ice cream eh. Hindi na ko yung ice cream. Tara na. Ayaw mo ng tinapay? Bibili ako ng tinapay guys. Dito kami bumili nila Mama Aida nun eh. Ayan. Yan gusto ko nito. Ano kaya? Dito kami bumili nun eh. Cute naman ito. Barley yung chocolate croissant yung kinuha ko. Masarap kaya? Hindi, yun na lang. Ayaw kasi ni Marvin eh. share lang yun sa akin. Ayun lang yung croissant guys. Sumpa? Ayaw mo na, sure ka? Oo, pahinga ako na, nubos na oh. Pumasok lang ako eh. Guys, uwi na kami ni Bebe. Uwi na tayo? Bebe. Bebe Marvin. Bebe Marvin. Tapos, meron pa kasing konti doon na pork. Yung pinanggamit kong sisig. Lutuin ko na rin mamaya no, para may ulam tayo bukas. Frozen ba? Yeah, frozen. Lutuin ko na rin. Frozen mo itong gamit. Oo nga, ilalabas ko lang siya mamaya pagdating. Ang dapat pala, nilabas ko na kanina. Ano sabi mo? Ewan ko sa'yo. Pag iluluto ako, tapos yun nga, mag-aayos kami ng gamit mamaya. Tapos kada uwi, maglalagay-lagay na kami sa box. Ito ko pa yung bukas. Ayaw nga. Paano hindi pa natin malalagay sa box pala? Daming tao. Lamig guys. Hindi ako nag-doble. Ay, nilalamig ako. Ayan guys. So, naglalakad na kami ni Marvin dun sa bus stop. Lamig! Oh my God. Tas, sabi nila, atat daw kaming ma-PR
Matagal Sobrang pa daw, atat na atat. Tsare. Hindi matagal pa doon, 3 years ba yun? Matagal pa yung 3 years. Para sa inyo matagal, pero sa aming mga international student, hindi. Hindi, kasi isipin mo. Magto 2 years na tayo dito. Yeah. Ano sa tingin mo? Mabilis, matagal? Oo, kaya. Diba, mabilis? Diba, mga comment pa nga. Parang 2 years na sa December. O, diba? Ano masabi mo doon? Ang bilis kaya. Kaya yung feeling nga na parang kadadating lang namin. Kasi ang dami nga nagko-comment. Parang pinapanood lang namin kayo. Kakadating. Tapos ngayon, graduate na si Marvin. Ano masasabi mo doon? Ang bilis lang. Tapos alam niyo ba yung... yung 3 years na yun, inisip nila matagal. Oo. Yeah. Pero, kasi, hindi... Huwag na kayo makipag-anuhan, makipagtalo na pasok yung kay Marvin. Hindi naman kami aalis kung talagang pasok talaga. Kami lang naman talaga ang totoong nakakaalam kung ano talaga yung sitwasyon namin dito. Hindi chill. Yan. Si Marvin, mas lalo si Marvin kasi siya yung nagtatrabaho doon. Ayan. Tapos, ayun na nga. Basta ang dami. Pero kasi, may kinonsider din kami ni Bebe. Oo, sa amin na lang yun. Oo. Pero, nasa ano din naman kasi, plan din naman kasi naming lumipat. Pero, yun nga, kung lilipat din naman kami, ba't hindi pa simulan ngayon para nakakapag, ano na tayo, diba? Ganun din, lilipat din naman kami. Doon tayo sa loob ang lamig. Kaya, ayun. Hindi naman kami back to zero. Yeah. Oo. Hindi naman masamang Naranasan namin na back to zero eh. Kung komportable kayo sa ano, good for you, gano'n, diba? Tsaka yun, di ba ang dami nagko-comment dati, dapat i-visit daw muna ni Marvin yung Saskatchewan. Tapos ngayon, nag-visit na si Marvin doon. Ang dami pa rin nasabi! Ang dami pa rin! Kung ano-ano. So, ayan. Pero, dahil nga nakapunta na dun si Marvin at okay naman sa kanya yun yung life sa Saskatchewan, wala din problema sa akin. Gusto mo nga dun, di ba, be? Oo, taong bahay lang naman siya. Yun. Kaya, hindi naman hindi lang naman, sabi nga nila, may mga nagko-comment doon na nasa ibang ng iba sa Saskatchewan, Manitoba, nagko-comment na hindi lang naman dito sa Ontario talaga yung opportunity. Hindi lang talaga, syempre, yung hahanapin mo, yung makakatulong din naman sa'yo. Dahil nga kaya kami pumunta dito kasi meron din kaming pangarap. Nangarap din naman kami maging Syempre may mga iba din na sabihin. Parang pinapadin sumama yung Canada dahil sa mga international student. Hindi naman lahat hindi naman lahat kasi may iba naman, may ibang reason pa. Kung yung opinion nyo, okay lang naman. Basta kami, wala kaming ginagawang masama. Basta ang ginagawa lang namin, gusto lang namin dumating din yung time na maging okay kami dito sa Canada kasi gusto din namin dito mag-stay na. Magkaroon ng family dito, di ba, bebe? Yun lang naman yung gusto namin. Simple lang naman. Hindi rin naman namin pinangarap ng mamuhay dito ng sobrang yaman. Simple. Di ba nung dumating nga kami dito, sabi ni Marvin, ang simple lang ng buhay dito na hindi mo ba makikita kung sino yung mayayaman, yung mahihirap. Tsaka nakakain natin yung gusto natin. Oo, kakain natin. Sa Pilipinas kasi wala mo tayong pera din. Hindi sasapat yung sahod namin sa mga kainin. Kung kakain man kami. Unless kung magsisema na ulit ako. Yeah. Malis na. Kaya nga ayun, wala pa din balak na bumalik si Marvin ng seaman dahil nga kaya nga kami nag-Canada para pag bumuo kami ng pamilya, kasi nakikita niya lumalaki yung anak namin. Pero ayun, sino bang di maatat? Kaya nga ang dami na rin umaalis kasi nga hindi rin sila yung may mga kaibigan kami, professional na ang trabaho dito, nagawa pa rin nilang lumipat. Tapos ayun nga, na iisip din nung iba, kaya yung reason din ng paglipat nila yung cost of living dito para sa aming mga bago pa lang talaga dito sa Canada. Hindi mo makita kasi yung iba nakabili nga daw ng bahay, yung mga condo, lumang mga condo, tapos ang liit nga daw, hindi sapat din sa kanila, tapos ang mahal din ng bayad nila. Eh syempre nangangarap din naman kami pagdating na araw magkaroon ng sariling bahay. Lahat naman eh. Oo, ng sariling bahay. May mga konting portion lang na gusto nila ko pa. Yeah.
Kasi inano din ni Marvin, ayaw niya dumating din yung time na parang puro trabaho na lang kami para makapagbayad ng mga mortgage, mga ganun, di ba? Siyempre, alam niyo naman yung matatagal na dito. Sa inyo, yung ibang matatagal, hindi na ganun kalaki yung mortgage. Kasi yung ibang mga parang wala pang 5 years dito na nakabili ng bahay, mataas na yung mortgage nila, saka yung mga parang mga 1 year or 2 years pa lang, ganyan. Kasi, siyempre, may mga kakilala din kami, tapos mga katrabaho din, na nag-share na ang hirap na daw ma-approve sa mga bahay, dapat ganito yung sinasahod mo. Sila na yung matatag na yun, ha? Oo, yun na, sila na nagsasabi. 2 years pa lang, diba? Oo, kaya nga. 2 years pa lang tayo. Wala pang status. Wala pang status. Siyempre, yung iisipin na rin naman namin yung pangmatagalan na rin, no? Di ba, bebe? Oo. Hindi yung basta ma-PR lang kami. May iba kasi wala silang balak kumuha ng bahay. Gusto lang daw nila dito magstay. Ayun. Kung yun ang plan nyo, di go lang. Para mag-ipon lang daw, ganyan. Oo, lang. Okay lang naman yung gano'n. Hindi kasi, ayun yung plan nila. Iba yung plan namin. Ayun nga, iba yung plan natin eh. Hindi naman ibig sabihin kung anong plan nyo, dapat ayun yung plan namin. Yeah. Diba? Nababasa naman namin lahat ng mga comment. Iba pero ginagayad naman kami, ganyan. Sige, okay lang naman kung ano. Pero mas nakikipag-usap din kami dun sa mga taong nasa sitwasyon din namin. Ganyan. Nandiyan na yung bus namin, guys. Kasi maganda rin yung nakakausap namin, yung mga pare-parehas ng sitwasyon kasi nag-share ng mga idea. Ayan na yung bus namin, guys. Mamaya na lang ulit. Guys, nakasakay na kami ni Marvin. Kasi nakikinig kami sa mga advice ng matatagal na kasi yung mga advice na lang kung paano makaipon, yung mga ganun, di ba, be? Yun yung mga turo nila pagdating sa pagkuha ng ganto ganyan, makatipid. Oo. Yun yung matatagal na, yun yung mga advice sa amin. Pero syempre, mas kailangan namin din yung mga taong nasa same situation namin. Kasi sila, yung parang tayo lang din yung magtutulungan kung paano, di ba? Ayun, yun yung mga nakakausap din namin, guys. Experience na dati. Yes, kasi magkakaiba na. Iba na yung, tulad nga ng sabi ng landlord namin, hindi na siya makapag-advise sa amin pagdating sa mga PR. Kasi iba na daw yung panahon nila sa panahon ngayon. Sobrang iba na daw. Oo, pa-retire na. Enjoy na sila. Tapos, iba na rin yung, halimbawa, mga 10 years ago, yun nga rin yung katrabaho ko. Sabi din sa akin, ganyan na pala ngayon, ganito, iba yung sa amin, ganito, na naka-work permit sila that time, parang TFW ba yung tawag doon? Parang ganon. Tapos, sabi, ibang-iba na pala. Yung ayaw nilang magbigay ng advice kasi wala silang alam. E di, mas maganda namang makakuha din kami ng mga advice nung nasa same situation namin. Kasi, yung iba na, halimbawa ngayon lang mga naka-PR, ginaguide nila kami, nagme-message sila na ganito, ganyan. Tapos, alam niyo ba, mula nung nag-post ako nag-upload ako na nilipat kami, sobrang dami nag-message sa akin na nandito sa Ontario. Mga professional pa yun, magaganda yung mga trabaho nila dito. Pero hindi nga daw sila ang tawag dito, ma-invite. Paano pa tayo? Diba? Paano pa kami? Pero yun nga, naano din kasi namin na gusto din namin yung makakaano. Kasi may mga nasasabi, madami nasasabi. Pero yan, decision naman namin mag-asawa yun. Alam nyo ba, guys, edi nga yun. So, madami nga nag-message sa akin ng mga lilipat. Tapos, madami din na nag-message na sa akin na nandun na, nagaling dito, na lumipat, na wag daw kami mawawala ng pag-asa. Lakasan lang talaga yung loob. Kasi sila, yung iba dun, pumunta sa Saskatchewan ng wala pang work. Diba? May mga ganun talaga, lakas talaga ng loob eh. Kasi hindi naman ibig sabihin guarantee gagawin natin. Hindi mo ibig sabihin mo guarantee na makaka-time work pagdating dito, di ba? Ano naman yan eh, just in case wala kaming work for 6 months, yung budget naman kami para doon, di ba? Ngayon naman yun, hindi naman namin pupunta na sa Saskatchewan nang hindi handa. Oo, kasi financially, prepared naman kami. Yeah. Sa work man, kung wala man work, pansamantala, di okay lang. Malaking loss lang sa amin. Malaking loss. Mababawasan lang yung ipon natin. Pero kung dumating din yung time na
makakuha naman kami talaga ng work na makakatulong sa status namin. Iyon talaga ang pinaka malaking bagay para sa amin ni Marvin. Guys, ang lamig, nandito na kami. Ang lamig. Ayun guys. Bale, sa budget niya, walang trabaho. ha? Huli sinabi ko. Budget. Oo. Yes. Ayun, malaking loss lang sa atin. Pero sana may kahit part-time lang pwede na, di ba? Yeah, First magka-part-time. time part-time lang pwede na. Buhay na tayo nun. Yeah, makasurvive na First tayo. part-time, oo. Pansamantala. Bills, Yeah, hanap-hanap muna. Kasi may mga kilala walang din. ipon, okay lang. Wala nang ipon. Makasurvive muna kami doon. Tapos, at ayun ang sasabihin ko kanina, ayun, bali may kusapan namin ni Marvin, hindi namin mamimiss yung mga pasyalan dito. Miss din. Siyempre. Oo, Mas mamimiss natin yung mga nakasama natin. mas ano natin yung mga naging family namin dito, yun talaga. Hindi immediate family, mga friends. Mga friends, ganyan. Naging family namin na dito. English. Paparty sila. Katawa. Kami, magagayak na guys. Sa labas, sa loob eh. Okay guys. So, pasok na muna tayo sa loob. At ang lamig-lamig. Finally, yung bathrobe ko nakita na. Kanina sa Winners nakakita ko. Ito kasi bigay lang sa akin. Ayan, oh. Tagal ko mula nung dumating kami dito. Nandun pala sa stock room. Kaya hindi ko nagamit. Paghanap-hanap ko, hindi ko talaga makita. Nakita ko dun white. Sabi ko, gusto ko ng white. Tapos pagtingin ko dun sa Winners, ang mahal ng bathrobe. 68. Sabi ko, okay na sa akin to. Yung bigay sa akin. Ayan guys, pinapasok na ni Marvin sa loob yung upuan para malagay namin dito yung box. May counting tape ka pa ba, be? Ma-tape natin to? Bilang bago. Okay. Ayan. Happy Thanksgiving, guys. Ayan ang aking napakapait na bebe. At ako mag-edit ako ng vlog pala ni Marvin. Yan, vlog ni Marvin nung sa Saskatchewan. Hanggang ngayon nag-edit pa rin ako. Nandito na siya, oh. Siyempre, nung mga time di ako makapag-upload everyday ng vlog niya. Kasi siyempre, may ganoon din akong ginagawang ibang bagay. Ibang bagay. Are you okay, bebe? Okay ka lang dyan? Lagyan natin sa ano yan, box. Lagay kasi may styrol yun eh. Styro nga, so lagyan pa natin ng damit sa loob. Ha? Hindi, lagyan mo na yun sa box. Box mismo? Oo. Kasya ba? Kasya. Parang malaki lang naman ang konti dyan. Para safe, mas safe siya. Naka-box, oo. Ayan na yung box namin. Party. Yung mga ano. Ayan, lalagay namin. Buti na hindi natin tinapon yung mga... Hindi ko talaga pinatapon kay Marvin yung mga box. Nilagay mo na? Wala pa. Malinis ba? Ayun ba yung harap? Hindi naman natin ginagamit yun eh. Hindi nga. Kailangan secure to. Balot mo ibang damit ba? Ito. Guys, ayan na. Puno na ni Marvin to. Bale, bukas na lang namin iti-tape. Ang dami, no? Pero nung inano namin, konti na lang yung gamit namin. So, baka kasya na yun yung isang box, no? Tapos dalawa pang box. Kasi, ang mukha lang madaming gamit. Siguro dahil nga dun sa mga malalaki. Like this one. Yan. Bebenta namin to. Lalagyan ng TV. Tapos yan, malaki din yan. Tingnan yung table. Kalat, no? Daming gamit. Tapos hindi pa ako tapos magluto. Ayan. Tapos ito rin. Bebenta rin namin yan. Dami pa. Tapos, sa kwarto, guys, ano na lang, mga damit na lang. Tapos, may maleta pa kami ni Marvin, yung bit-bit namin sa airport. Dalawang tigisa kaming maleta. Malaki naman yung maleta namin. Kaya, kakasya na dun yung mga gamit. Tapos, ibabacuum na lang namin yung mga winter jacket namin. Hindi pa naman sana, pagdating namin, next month, first week, hindi pa nag-snow para hindi muna namin gagamitin yung winter jacket. Pero, depende pa kasi may babigat din yung winter jacket. Siguro bit-bitin na lang din namin ni Marvin para hindi may maiba kami mailagay sa maleta. So, ayun. Hanggang dito na lang yung vlog namin, guys. Dahil si Marvin nasa kwarto natutulog.
Priprito ko na lang tong pang sisig, tapos magsasayang ako, tapos tutulog na. Bukas ko na lang i-ano yung sauce. Tutuloy. Basta maprito ko lang muna to. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Lagi lang tayong positive everyday. Dadating din yung araw na magiging okay lahat. So, yun lang. Bye!